So yan, hi everyone, we're gonna do another vlog. Medyo naglalakad tayo ngayon on our way going back home. Yan, ginabi na. So, medyo madilim na rin. May mga makakasalubong truck, ayan. So yun, maingay. Remind ko lang, no? Palagpasin ko lang to. Yan, so I got almost a minute of your time already. So yun, remind ko lang everyone na yung may mga kamag-anak na pit, no, pit sa prisons, nakakulong, or matagal nyo lang hindi nakikita. Yung feeling nyo bata pa lang kayo, nandun na sila hanggang ngayon hindi pa rin makalabas. So yan, binibigyan tayo ng guide ni Papa G, ni Papa God, na finally bigla na lang yung hindi nyo ini-expect, bigla na lang lalabas. Yung akala nyong doon na lang siya mapipiit kasi probably ang sentence niya is life imprisonment or yung parang recruitual perpetual, parang ganon, yung whole life niya na, yung di na siya makakalabas, parang ganon, no? So binigyan tayong word ngayon. Actually the other day pa yun, hindi ko lang nabablog, busy. So in-advise tayo na be aware yung mga kapatid nyo, either your mom, your dad, or your mom, or your brother or your sister, or any family members, yung uncle mo, 'di ba, na matagal na nandun sa loob. Finally bibigyan ng chance, bibigyan ng second chance. So makakalabas sila, no? At pag nakalabas, si Papa God din yung bahala na magbigay ng new beginning sa bagong buhay nila. Bigyan sila ng work, 'di ba? Bibigyan ng bagong pagkakaabalahan. Bibigyan ng purpose yung buhay nila. Kaya din sila papakawalan kasi sa loob pa lang ng prison o ng kulungan, nakilala na nila si God. And because of that, binigyan sila ng favor, no? Binigyan sila ng favor ni Papa G na ma-approve for na makalaya, no? Makuha na nila ulit yung kanilang freedom na makalabas, makahalubilo sa mga tao, di ba? Although at yung iba baka nakalimutan na nila yung asawa nila, yung itsura ng asawa at anak nila dahil sobrang tagal na silang hindi nakalabas. Yung iba baka takot na silang lumabas, 'di ba? Kasi sa sobrang tagal doon sa loob, mas sanay na sila sa loob kaysa sa labas. So mas takot na silang dito sa labas, no? Pero wag po kayong matatakot. Actually, lahat 'yan dinesign. Yan, madilim na part dito. Dinesign ni Papa God para mabigyan pa sila ng second chance in life, na baguhin yung buhay nila, na makatulong pa, na magkaroon pa rin ng silbi, 'di ba? At makapagtrabaho. Yan. Huwag pong mawawala ng pag-asa na paglaya hindi na makakuha ng trabaho. Hindi totoo 'yun. No, hindi totoo 'yun. Ako makaka-attest ako talaga doon na hindi totoo na pagka
ah, pag binigyan ka ng, or pag napiit ka sa loob o nakulong ka, may it be a few days lang or a couple of years or months, wala nang halaga yung life mo, wala nang pag-asa, parang ganon. Ayan, may naglalarong basketball, nakaantala tayo ng konti. Excuse po, salamat. Yan. Yun, medyo pagod. May mga inasikaso. Mili ng konting gulay. Galing ako ng market. Mili tayong gulay. May ligaw sa gulay actually. So yan. At least merong mga ilan-ilan. Yan. So makakain po tayo ng gulay kasi mas maganda po yun sa katawan. Lalo sa ating mga alala ko nung nasa akin pa si mama. Lagi akong nagluluto. Nagluluto ko araw-araw, halos niya ng mga food, fish, gulay, sabaw, sinigang, tinola, lugaw pag masakit yung minsan yung yung gums niya, or may aso dito, or pag nagke-crave siya ng certain food or salmon, mga ganon. Naalala ko lagi kong nilulutuan si mama. Yan, so pagkasama niyo po yung mama niyo, do your best, diba? Gawin niyo na po yung pinaka best niyo para mapaglingkuran sila, kasi hindi na rin naman sila tatagal. So at times mainit ang ulo, at times cool. Napaka-cool ng nanay ko, kaya nakakamiss pagkasama siya pag wala siya. Yun, hiningal ako. Actually pataas pa yung bahay namin, yun pa yung kalsada doon going up. Sa downhill ako ngayon, ito yung street, and then uphill is going this way. So paakit ako doon, bumaba ako sa kantong kabilang side ng village namin. So I prefer to walk para makapag-vlog kahit papano, maka-advise. Yan. So love your parents while they're still with you, no? And every time they try to, sabi nga ng pastor namin, pag tumawag sa'yo or pag may nag-text or tumawag, make sure na i-answer, kasi baka hindi mo alam, yun na pala yung last, no? So yun, reminding everyone to not to forget to show love and affection sa ating mga magulang, and always cherish them. Yun nga sabi ko, di ba, kahit na in good mood or in bad mood, kasi iba-ibang mood ng tao, still show respect to them kahit anong mangyari. Yan, sobrang uphill na, taas na tayo, medyo iningal ako konti. Yan. Mingay. Yun. Almost near my place. Yan. Upo ako dito siguro. I need to sit down para matapos. Yan. So. Yan, pahinga tayo. So yun, as I've said before, no,
um, be willing to cater your loved ones, your family members, di ba? Kahit na siguro may ibang family na nabago, pero lalabas yung wife mo or yung husband mo, try to help them na makabangon sa kanilang panibagong buhay. Huwag niyo po silang hayaan lang. Kasi if you have the means to do and help others, mas maganda pa rin na tumulong. Ayan, maraming aso dito. 1, 2, 3. Maganda pa rin na tumulong. Ay, may isang Siamese cat sa kabila. No. So, yun. Pinaalalahan ko lang kayo kasi yun ang sabi sa akin na they're coming out and a lot of them are coming out kasi they have learned to know more about God, and because of that papalayain na sila ni Papa G to have a better life. So I'm encouraging everyone, yung mga kapatid or pamangkin or uncle or husband or wife, huwag niyo po silang hayaan lang na bahala na sila sa buhay nila, no? Tulungan niyo po sila na makabangon sa kanilang mga paa para sa panibagong buhay nila. It's not easy, pero God would find a way for them to find a job, or God would find a way for them to find a better job or a better life kaysa naman na nasa loob lang sila na nakakulong na walang ginawa kundi nasa loob lang, 'di ba? Although there are a lot of educational courses na pwede naman nilang i-take habang nasa loob, no? Yung mga papakawalan, those are actually mga na-touch na nila yung heart ni God, and binibigyan na sila ng pardon or parole or laya to get their new life na, to get ahead in life, to have a better life, no? So please lang, if you can assist them or help them, do it, 'di ba? Kasi dapat kayong mga kapatid, magulang or uncle or auntie ang dapat gumabay sa kanila, gumawa ng paraan para tulungan sila, hindi yung hayaan lang sila, hindi yung tignan lang sila, hindi yung panoorin lang sila, diba? Hindi yung parang wala lang kayong pakialam. Kasi sa loob mahirap, sa labas mahirap din, pero if you help them, matutuwa si Papa God. Ayan, naiyak tuloy ako. Sige, till our next video. Basta yun, try to help each and everyone. Yun lang. Till our next video. Bye.